Katako. Oop, nasabod. Ay, ay. Mingaw. Ayun, oh. Yung unit niya mga kaspraki, oh. Daming fish finder mga kasprakatak. Oh, 5 yan na. 5 yan mga kasprakoy. Yung or saan banda pumunta yung isda, mahagip talaga siya. So muliko na pug ka. Pag nyanto sa too, abante na iliso na po nimo ang manubila mga kaspraki. Yun! Good morning mga kasprakoy. Oy, panibagong vlog na naman to mga kasprakatak. Dahil nasa challenge tayo, kailangan magsipag. At syempre, wala naman tayong ibang magawa mga kasprakatak, kasi hindi na naman pumalaot itong ating mga bida. Ayan, nakagarahe lang dito mga kasprakoy, oh. Pastilan, saan na lang. So halos no, lahat ng mga mangingisda mga kasprakatak ay nandito lang, maliban sa isa mga kaspraki. Ayun, padaong na si Victor. So hintayin muna natin yan bago makapasok dito. Sayang yung ano natin kahapon mga kaspraki, effort. Nag-effort pa tayong bumili ng ice pero wala pa din. No, hindi natin mapipilit yung panahon mga kaspraki. Kung hindi kakayanin, wag nang pilitin mga kasprakatak. Kasi iisa lang yung buhay natin mga kaspraki. At syempre, kung wala mang madisgrasya na tao, pero kung masira naman yung mga gamit mo or bangka, pangisda mo mga kasprakatak, malaking sakit din sa ulo yun mga kaspraki. Kasi ano, gagastos ka ng malaki, no? Ayan, sayang yung mga unit natin na masira dahil lang sa paglaot na walang kasiguraduhan. Hindi tayo sure na merong huli. Kasi yung kahapon mga kasprakatak ay kumbaga testing lang sana. Pero ayun, hindi man nakalaot. Ito, nandito lang yung ice mga kaspraki. Dito ko nilagay kahapon. So nakabili tayo ng 3 bloke lang naman yun. Binigay ko sa bunso yung isa, kinatigan. Nandun mga kaspraki, nandun si bunso. Ayan. So antayin nyo mga kaspraki, pupuntahan ko yung kinatigan, pero wag mo na ngayon para may continue, may ano tayo, may continue, may tuloy-tuloy yung ano natin dito sa challenge mga kaspraki, yung mga pag-vlog. Okay, so pumapasok na yung mga magigiting na mangingisda mga kasprakatak, kahit napakalakas ng alon, no? Ayan pa rin sila mga kaspraki. Pero yun nga, ang sabi ko, tulad ng iba mga kasprakatak, pagka hindi pumalaot itong mga malalaki tulad nito mga kaspraki, ay sila ay wala din yan mga kasprakatak. Kasi dito lang din yan sila umaasa. At itong mga malalaki naman mga kaspraki ay umaasa din yan sila sa mga maliliit tulad nila mga kaspraki. Kasi dito sa amin mga kasprakatak, pag yung payaw mo ay walang nag-iilaw, bibira lang talaga yung isda dyan mga kaspraki, nasisilong. Yan, pumasok na. Pumasok na sila, mga mangingisdang maliliit mga kasprakoy. Pero nang giugoy dahil hindi pumalaot yung mga malalaki. Sayang yung pag-iilaw nila sa payaw doon sa laot, pero yung mga mag-aarya ay hindi naman pumalaot. Nara diri nangatulog mga kasprakoy. Ayun, no? So ana lang, suportahan lang mga kasprakatak. Pag mulaod ning mga gagmay, eto, pag mulaod na sila, mas maayo para sa mga dagko. Pero pag dili po na sila mulaod, apiki para sa mga dagko. Pero pag sila yung nakalaot mga kasprakatak, tas hindi rin pumalaot itong mga malalaki, wala din, sayang din yung ano nila, effort nila sa laot. Kasi ang inaasahan nila na maariyahan sila sa mga malalaki, malaglagan ng lambat yung kanilang mga silong na isda.
So ganyan lang ang sistema namin dito mga kaspakatak sa pangingisda. Kumbaga tandem talaga sila, or isang ano talaga yan, grupo. Kumbaga set mga kaspraki. Kailangan may taga ilaw talaga, kay doon man sisilong yung isda sa ilaw. So ganyan lang, inana lang kadali. So yan mga kaspraki, pasilip ko lang dito saglit itong si Domsi, sino meron ni limot man ko. Domsi sa ice pala. Yan, bagong repair to mga kaspraki, oh. Bilisan ng plywood ang kwan, ang ibabaw. Ayan, pero madaling mabulok, madali lang Japon ni mabulok mga kaspraki, kay hindi binalot ng epoxy, tas ulan init. Japon mabulok Japon ni dali. So meron siyang ano mga kaspraki, kung anong meron sa kanya dito, meron siyang fish finder dalawa. Ito mga kaspraki, ito yung fish finder niya. Mga karaan na kayo, sobrang tagal na ng mga unit na to mga kaspraki, itong mga fish finder na to. Yung mga bago ngayon, Striker Pro, yung mga binibenta ko. Pero ito, ayan, mga karaan na kayo, wala na, wala gini mailisdi. Sukad pag tukod ani nga buti, dito ko niyo nindot ni kay dako. Ayan, okay gamitin yung mga Garmin, mga na fish finder mga kasprakatak. Pero ay atas ang videoan si kon toto wag gini ka ariya na goy pa. To naik kuha to minghoy mo ni gaugoy. Hey, yug mo lagi dala day. Gaugoy, dara si Kinit Buldar. Mingaw daw mga kasprakatak. So okay lang din no, na hindi nakapaglaot yung sa amin mga kaspraki. Ayan, balik tayo sa fish finder mga kasprakoy. So patungkol sa fish finder, itong mga Garmin matitibay naman yan mga kasprakatak. Matibay naman yung mga Striker Pro, matibay talaga yan, mga unit na yan. Tulad nito mga kaspraki, itong mga ginagamit namin ay mga Garmin talaga to. Sobrang tibay mga kaspraki. Tulad nito, sobrang tagal na to na fish finder mga kasprakatak, at napakalaking ambag na nito sa pangingisda namin mga kaspraki. Talagang nakakakita talaga ito ng isda, kasi itong mga katulong sa pangingisda mga kasprakatak, itong mga ganito ay naghahanap din ito pag ito'y nasa laot na. Nag-i-scanning din sila mga kasprakatak, kaya nilagyan namin ng mga ganito na fish finder. Kasi pag halimbawa doon sa laot mga kasprakatak, hindi natin masiguro kung saan banda yung isda, talagang hahanapin pa natin. So pag merong ma-detect ang ating mga unit mga kasprakatak, pwede na nilang tawagan yung ating motherboard. Yun lang ang sistema. Unang-una tawagan nila yung motherboard, at syempre yung mga taga-ilaw, yung mga light boat mga kasprakatak. Ayun, yung mga maliliit, tawagan din ito. Or minsan din mga kasprakatak, meron naman itong battery, at saka meron din naman itong ilaw. Meron naman siyang ilaw dito siguro. Pwede niyang, pag makakita siya ng isda, pwede siyang maglaglag ng ilaw dyan para sisilong yung para sumilong yung isda mga kaspraki. Sumilong yung isda dito sa ilalim, at siyempre pag yung isda ay sumilong na, sa kanya tatawagan yung
mother boat at magpapa-rescue siya or magpapatulong siya ng isa pang light boat, isang maliit na bangka. Kasi kapag ito mga kaspraki, pag ito lang yung mag ano sa isda, talagang hindi niya kakayanin mga kaspraki, lalo na kung yung isda ay magalaw or malikot yung isda. Hindi niya kakayanin mga kasprakatak kasi sobrang laki niya. Malaki siya mga kasprakatak, di siya masyadong makapagliko-liko ba. So yun ang importante, meron talagang mga maliliit tulad nun mga kaspraki. At hanggat maaari, pwedeng magtulungan mga kasprakatak. Pag nandito na yung malaki, yung mother boat, nandito na rin yung yung unang nakakita ng isda, at siyempre meron pang isa pa kasama. So plus yung ang tawag nito, yung light boat. So tulungan na lang mga kasprakatak. Yung isda nun mga kaspraki ay hindi na makakawala kasi marami nang nakamonitor sa kanya na fish finder. Namumonitor na siya. Yung mother boat natin merong fish finder, yung ito meron siyang fish finder, kitang kita na yung isda, hindi na yan mawawala. At ito pa yung katulong at saka yung mga light boat, so hindi na makatakas yung isda mga kaspraki. Ang hihintay na lang doon ay agos. Imo-monitor din yung agos ng tubig at saka yung lalim ng isda, kung hanggang saan, kung gaano kalalim yung isda, saka na ilaglag yung lambat. Yun, ganyan lang ang sistema mga kaspraki. Hindi ko lang mga kasprakatak, no, kumbaga sinasabi ko lang to kasi wala man tayo sa actual. Pero pag andun tayo sa actual, kadalasang natin operation is gabi. Hindi tayo makasyadong makapag video pag gabi mga kasprakatak, kasi pag gabi tas may liwanag sa ibabaw pa pagalaw-galaw yung ilaw, risky din sa isda yun. Maiilap yung isda nun mga kasprakatak. Budoy! Budoy! Asa ka? Oh, nakikuha wala? Na. Aman, so yung kuha bugaong dagan. Wow, sa kabuok. Aduhan ay. Ikaw, pamasol pa dia. Budoy. Sulod na Victor. Ang sulod na Victor mga kasprakoy. Ay, pero pang mga bangka na galing sa isla mga kasprakatak ko. Oop, nasabod. Ay. Karoler gyapon ay. Asa man ikan aligway? Karga krodo. Dalon sa aligway. So dito ano ba tabok ka ng kon? Hira mo ko na yung bangka. Alay, lapos yung palo. Makasulod ka. Na di may pagkaagi. Ayun na Victor mga kaspraki. FB Victor agaw. Wala yung huli. Luya kayo. Pastilan, inani managat mga kasprakatak, tas walang huli. Ang dami umasa dito sa tabi mga kasprakatak na may mga mangingisdang dumaong, tas may huli. Napakalaking tulong ng mga taga rito. Nag-aabang talaga. Naka-area mong gida ini. Wala gaw. Mingaw. Ayun o. Naidagan. Taon kaloo yung mga kasprakoy. So yan o, okay lang. Ganyan lang naman talaga yung buhay mga kaspraki. Pumalaot ka,
punta ka ng dagat. Pag meron kang makitang isda, ilaglag mo yung lambat mo. Nasa kay si God na yung bahala kung ibibigay ba niya yung isda or ipapatakas niya. Alright. So yun know, mga kaspraki, yan ito yung pinaka matibay mga kaspraki. Itong unit na to, kapatid ko ang kapitan dito mga kaspraki, si Unad. Tingnan nyo yung unit niya mga kaspraki, oh. Taming fish finder mga kasprakatak. Oh, 5 yan na. 5 yan mga kasprakoy, yung fish finders niya. So ganyan ka legit yung mga binibenta natin fish finder mga kaspraki. Ito mga striker 4 yan. Ito mga kaspraki. Tapos ito mga hybrid na to. Kini mga eco-map, itong dalawa eco-map yan. May mga mapa. Lalo na to mga kaspraki, naka-touchscreen na din to. Itong unit na to malaki. Ka-touchscreen yan mga kasprakatak. Yan, touchscreen to. Medyo mahal-mahal. 60 series yata to. Ay 7 inches pala to. 74 CB plus. Ito mga kaspraki, touchscreen na yan. Sobrang ganda nitong unit na to mga kaspraki. Hindi na nato abrihan kaya na-explain na ako na sa diha. Diba? Grabe no. Yan na lang, monitor mga kaspraki. Nagda-drive ka dito, tapos nag-i-scanning ka, naghahanap ka ng isda. Talagang hindi makatakas yung isda mga kaspraki. Bakit nga ba 5 mga kasprakatak? Explain ko. Bakit nga ba? Uulitin ko naman to mga kaspraki para maano nyo talaga. Ito mga kasprakatak, itong pinakamalaki, ang pagtingin nito mga kaspraki, paglantaw niya sa isda is yung kanyang transducer ay nakatutok sa ilalim, doon sa ilalim mga kasprakoy. Tapos itong dito sa side na to mga kaspraki, ito ay nakatutok dito sa may bandang kanan. Dito nakatutok yan mga kaspraki, yung kanyang mata, yung paningin niya nakatutok doon sa may bandang kanan. Dito naman sa isa, nakatutok ito sa may bandang kaliwa. So yun know, magkakaroon na talaga na kayo ng idea. Kasi yung fish finder natin is, yung paningin niya is isang direction lang. Isang direction lang. Halimbawa kung nakatutok siya pababa, dun lang yung direction ang paningin ng ating fish finder. Hindi katulad nung sonar is, yung sonar ay, ano yung sonar mga kasprakatak? Round yung paningin niya. No? Hangga umaabot, minsan nga, yung sonar nga ay umaabot ng mga 1,000 meters to 2,000 meters, depende kung gaano kalawak yung gagamitin mong range niya. Etong si fish finder mga kasprakatak ay isang direction lang yung paningin niya. Ito naman sa ibabaw mga kasprakatak ay nakatutok doon sa unahan. Kumbaga ito yung advance mong paningin mga kasprakatak kung nagtakbo ka or naglabigar ka papunta doon mga kaspraki. So ito yung unang makakita ng isda. Tapos itong isa naman ay nakatutok sa likod, patalikod yung kanyang paningin mga kaspraki. So kumbaga para na rin siyang 360 no, yung paningin niya mga kasprakatak. Halimbawa unang makakita, kasi nagtakbo ka man mga kaspraki, unang makakita itong si unahan. So pagka malapit ka na sa isda, mahahagip ka nitong sa kuan mga kasprakatak, itong maglantaw sa tungod nimo ba, sa tungod pa down, mahahagip niya. Tas siya na yung magko-compute mga kaspraki, siya na yung magko-compute kung gaano kalalim yung isda, gaano kalalim, gaano kadami, gaano kalapad itong si down scan. At itong si right side scan mga kaspraki, si right side scan, siya na naman yung nagmo-monitor kung sakaling ang isda ay pumaliko doon sa kanan. So pag nahagip ni kanan
nahagip ni right side yung isda, syempre nakita niya dito si kapitan mga kaspraki, alam na niya kung saan pumupunta yung isda, no? Alam niya kung saan pumupunta yung isda. Kaya ganito yung naging sistema mga kaspraki, no? Alam niya talaga kung saan pumunta yung isda. Kaya pagka ting isda gyud mga kasprakoy, talagang may huli talaga, may huli. Pero dito sa amin mga kasprakatak, madalas yung walang isda kaysa meron. Sobrang mataas yung panahon ba na bihira lang yung isda compared sa meron. Di tulad nung unang panahon na marami talagang isda. Ang season na maraming isda dito mga kasprakatak ay season ng amihan. So timing din sa ano natin, no, sa challenge, no, ginawa, pinasali tayo sa team amihan ni Japper Sniper. So ganyan yung sistema mga kaspraki. Itong si kaliwa, pag yung isda pag pumunta naman siya doon sa bandang kaliwa, mahagip naman siya nito, no? Kung naka-steady yung bangka natin, nakaganon lang, pag pumunta siya sa kaliwa, mahagip siya nito mga kaspraki. So mawala siya dito sa gitna or saan banda pumunta yung isda, mahagip talaga siya. So muliko na pug ka pag ngadto sa tuo, abante na iliso na po nimo ang manubila mga kaspraki. Sundon hanggang hangtod nga masundan ra gyud nimo ang isda kung saan siya pumupunta. Ayun. So ang gagawin din ni operator, meron siyang mga radio dito, ayan. Ayan, i-monitor niya yan. I-relay niya doon sa motherboard kasi naman si motherboard naman talaga yung nanguhuli ng isda kasi nasa kanya yung lambat. So si motherboard, siya yung laglag ng lambat. Then syempre maghintay lang din siya ng Yamada dito sa scanner. Magulat ra po siya Yamada dito sa scanner. Kasi si scanner, itong si mga kasprakatak, itawagin natin itong scanner, siya yung nagmonitor gyud sa isda. Si motherboard nakadistansya lang kasi yan lalapit yan sa isda kung gusto niyang tingnan kung gaano kadami yung isda. Pwede niyang daanan dito. Okay? Pwede niyang daanan dito itong si scanner. Pwede siya mulabay dire kadyot. Kaya mulantaw lang siya. Meron man niyang fish finder din para ma-monitor niya mga kaspraki ba. So pwede niyang labyan. Mulantaw siya. Then ang gagawin ni motherboard, lalayo lang siya, lalayo. Magdidistansya na siya. Pag muyamada na itong si scanner na pwede niyang laglagan ng lambat, doon na siya maglaglag ng lambat. At meron din isang katulong mga kaspraki, siyempre meron tayong mga maliliit na bangka. Halimbawa yung mga ganun, mga bangka dyan na maliit. Sila naman yung nagmonitor sa sulog. Maghulog na sila og kuan mga kasprakatak, PC or kanang bato nga niyo kinumo kada ko kuang kabuk ihulog ana tulo or duha. Ang isa ibutang niya sa pinakailalom, ang usa sa tunga-tunga ug ang usa sa ibabaw. Dili man na magkaparehas og direksyon ilang mga PC ana mga kaspraki, mag-iiba yung mga direksyon. So malalaman ng agos. Tapos i-relay niya doon sa kapitan sa motherboard para si motherboard na yung mag-compute kung saang banda niya ilaglag yung lambat. Kailangan plaster talaga mga kaspraki, lalo na pag marami or malalim yung isda. Kailangan yung lambat mo plaster pag area. Kailangan hindi yan magkabuhol-buhol, no, para makuha mo talaga yung isda. So ganyan lang yung mga diskarte mga kasprakatak. No, sa amin dito sa awa ng Diyos makakahuli rin naman. Kaya bless pa rin kahit ginagmay ra mga kasprakatak, at least meron at nakakatulong tayo sa mga tao na sumasama sa atin mga kaspraki. Nakakatulong tayo sa kanilang pamilya, nabubuhay sila sa pangingisda laang. So yun, no, it's a part of mga kaspraki, it's a part of business na rin mga kasprakatak. Kaya
ito, kailangan natin mag-invest ng mga gamit para hindi tayo mahuli sa mga ano mga kasparkatak, mga mga pagkuha sa mga isda. Alright, so ganyan lang yung ano mga kasparkatak sistema namin dito. Okay, tapos pagka nailaglag na ni motherboard yung kanyang lambat, unti-unti na yung magsisikip yung lambat mga kasparkatak hanggang sa mahuli niya yung isda. At syempre pag nahuli na yung isda, dito naman siya ilalagay yung mga isda mga kasparki dyan sa tatlong bodega na yan. Ito yung pinaka main na carrier. So daong siya, daong sa tabi, tas magdiskarga. Halimbawa kung meron lang pero marami mang walang huli kaysa nakakahuli, no? Iba na talaga yung panahon ngayon mga kasparkatak. Paano lang talaga, weather lang talaga. Minsan sa isang season maraming huli, minsan din matumal, minsan pa nga wala. Tulad ngayon wala. Marami talaga. So yan, ganyan lang mga kasparkatak yung naging sistema dito. Alright, so yan, gawa muna tayo ng thumbnail. Bakit 5 ang fish finder? Yun ang magiging title natin. Okay, sana manood kayo mga kasparkatak sa mga pinagsasabi ko dito. Sana at makinig kayo at sana magkaroon kayo ng idea yung mga nangingisda na katulad nito or nagbabalak pa lang mga kaspraki. Sana makakuha kayo ng aral or makuha na nyo ng mapulutan nyo ng aral itong pinagsasabi ko dito. Okay, so yun, sa susunod yung solar naman yung explain at sonar fishing na naman yung explain ko mga kaspark ko. Right, so yun, balik na natin to mga kasparkatak kasi itong unit na to ay talagang iniingat-ingatan ito ng kapatid ko mga kasprakoy. Talagang gampingan ganyan maayo. Kitapunan dyan. Kay medyo may kamahalan to mga kasprakoy. Yan. Alright, yan o. Tabunan. Kaniwa may gisirado nila. Basa ni. Ay di mabuday masirado. Kaya nasabon. Kanini arada eh. Ayun. Yan. Alright. Ito si Salong Uno mga kaspraki. Meron din to. Meron din to. Ay natulog, may natulog. Silibats. Andito si Salong Uno. Yun, nakalak. Talagang walang makapasok nito. Kailangan may maayo mga kaspraki. Kailangan may lock, no? Kasi pag baka meron mga importanteng gamit dito nakalock pero abre rin. Ayan, marami din fish finder ito mga kaspraki. Alright, so yun lang muna mga kaspraki yung vlog natin sa mga oras na to. At yun o, manghingi sana ako ng suporta mga kasparkatak. Pa-support naman sa inyong ano dyan para makuha natin yung target natin na $1,500. Kahit simpleng panonood at pag-share lang ng ating mga videos mga kaspraki, malaking tulong na yan mga kasparkatak. Okay, so hanggat sa makakaya natin mga kasprakoy, vlog lang tayo ng vlog tulad ng idol natin si Japper Sniper. Ayan, ulitin ko, Idol Japper Sniper, maraming salamat dahil pinasali mo ako sa challenge mo ngayong September. Napakalaking tulong na rin sa akin yun Dol, napakalaking tulong yun sa akin Dol. Lalo na medyo pahirap kami ngayon, no?
hindi kami masyadong nakakapaglaot, so wala kaming income. Ito lang yung number one source namin na namin inaasahan, dol, yung pangingisda. Alright, so yun lang mga kaspraki, maraming salamat at see you na lang sa susunod na video. Kita-kits mga kasprakoy, huwag tayong bibitiw, tuloy ang laban, let's go, bye bye. Yo, what's up mga kasprakoy? Hahahay, good afternoon mga kasprakatak. Washing kami ng truck. Gargahag balas mga kaspraki, kay doon namin gitambakan manggod. Nya wala ko na vlog kay hindi ko na i-vlog mga kaspraki dahil naiwan ko tong camera. Nag-edit kasi ako kanina mga kaspraki. Grabe yun, mauta na po ganyan timpo eh. Ayan, 2 ka truck yung kinargahan mga kasprakatak ko. Doon ay tubig to yung kuan. Doon ay tubig to yung balde. Sige, mukuha na. Hinay naman kayo sa mga gas day. Hinay na ka? Basig kuha na ba? Lagi na padulong nung. Ha? Retire na padulong. Susurwasin ni mo. Ito may agi, di naman ako nidulitan doon. Pero dito naman. Kailangan ugasan agad mga kasprakatak kay yung kinarga na buhangin dito ay galing sa dagat mga kaspraki. Delikado. Mataya niya to ang truck ani. Sus, wala na makakatapog timpo mga kasprakoy eh. Hindi sa makalaod na ang taron, wag yapon eh. Tuhan eh. Goldula. Yan mga kaspraki, papalutangin natin to ulit mga kasprakatak. Pakita ko sa inyo kung paano to tumakbo. Ayusin natin to ulit. Pati na rin ito, lagyan natin ng makina mga kasprakatak. Alright, ito ha. Lagyan natin. Palutangin natin ito mga kaspraki. Sana makanood kayo. Ayan, medyo hugaw na siya. Kasi nakatambak lang dito sa may gilid. Diba? Ganda no? Daroan lang yan mga kasprakatak. Tingnan niyo kung sino. Tell me who's that boy? Tell me how's that boy? Ulan nagbako dito ba? Ulan po. Yo mga kasprakoy, kanina po isa hugasan ron.
Walas dito suda mga kasprakatak. Itong dulaan. Okay, fire. Close the door. Ulan. Ay! Ilaw ba yun?